Proyekto Helmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Sana ay nasa maayos po kayong kalagayan. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Greg. 70 anyos na. Nakatira po ako sa isa sa mga probinsya ng Cebu pero sa ngayon ay nasa Negros Oriental ako dahil dito na ako nakapag-asawa. Natuklasan ko ang tungkol sa inyong channel dahil sa aking binatang anak. Mahilig siya ng mga kwentong kababalagan sa channel nyo. Marami akong naririnig ng mga taong nagpapadala sa iyo ng mga naggagandahang kwento. Kaya naisip kong ipadala na rin ang aking karanasan. Bale, 50 anyos na akong nakatira sa lugar na ito. Pero wala akong pinagsisiyan. Alam kong marami ang mamamangha sa kwento ko na hindi aakalain ni numan na mangyayari sa akin. Ang mga magulang ko ay nagmula sa pamilya ng mga albularyo. Mahilig silang maggamot at maghanap ng mga mutya, maliban sa akin. Gusto ko lamang ng simpleng buhay at tahimik. Gusto ko po sanang ipaliwanag na ang mga albularyo ay kagaya din ng iba't ibang nilalang na may mga mutya at kahit na anong bertud na namamana para maging kagaya sila ng mga ninuno nila na may kanya-kanyang kakayahan. Kailangang nasusunod ang lahat ng batas at pamamantayan ng bawat lahi para maging mas epektibo ang mga bagay na pinangangalagaan ng karapat-dapat na tagapagmana. Ang tatay karding ko po ay isang tagapangalaga ng mutya ng pangil ng kidlat. Hindi ko ikakailayon. Ang kanyang boses ay kagaya ng kidlat sa langit. Kinatatakutan, ginagalang. Kapag nagsasalita ang isang taong may hawak na mutyang kagaya nun, ay walang panama kahit na ang sino mang pinakamagaling na abogado sa lupit nito mga tuwiran. Bata pa lamang si tatay nang matagpuan ang bagay na yon. Iningatan niya ito at ipinasa kay kuya. Nang magkasakit ang kuya ko at namatay, wala akong nagawa kundi ang tanggapin ang nasabing mutya samantalang nagpatuloy naman sa pagiging albularyo ang aking ama. Gusto ko nga siyang sumbatan sa totoo lang, Sir Seth. Hindi niya nagawang gamutin ang kuya samantalang ang ibang tao napapagaling niya. Si nanay naman ay walang sinasabing anumang komento maliban sa ginawa raw na pamalit ng bagong mutyang taglay ni tatay, ang buhay ni kuya. Ganun kasi umano yon. Kapag may mutya ang isang tao na kailangang maangkin, gagawin ng isang tagapangalaga ang lahat para mas lumakas ang puwersa ng kanyang hawak na mutya. Hindi ko tuloy alam kung dapat ko ba siyang sisihin dahil ito ang pinakapangunahing dahilan ng pagkawasak ng aming pamilya. Iniwan kami ni nanay pagkatapos malibing si kuya. Kaya pala wala siyang naging reaksyon nang magkasakit si kuya dahil matagal na raw umano niyang pinagsasabihan si tatay na bitawan na ang bertud pero nagpakatanggi-tanggi ito. Pinagbawalan na si tatay na magpakita pa kay nanay nun. At ang masakit doon, pati ako nadamay. Hindi ako isinama ng aking ina, Sir Seth. Dahil dito, lumaki akong rebelde at matigas ang ulo. Hindi ko pinakikinggan si tatay kahit alam ko naman talagang mabuti siyang tao. Hindi ko lang maiwasang makaramdam ng lungkot dahil nasira ang aming pamilya nang hindi namin ginusto. Gayunpaman, sa poder niya ako nanatili. Saksi ako sa dami ng mga pinagdaanan niya sa pagiging isang antingero. Maliban kasi sa iilang natagpuan niyang mutya ay may mga bertud pa siyang itinatago na pinahahalagahan niya ng gusto. Nagpatuloy din siya sa panggagamot ng mga taong nagkakasakit dahil sa kagagawa ng mga elemento, engkanto, aswang at mga maligno. Kabisado niya kung paano ang tamang proseso ng panggagamot sa mga taong lumapit sa kanya.
Gusto kong mainis sa tuwing ipinapatawag siya ng kapitan ng aming barangay kapag may sinasapian sa bayan. Nagmumukha siyang tagapagligtas, Sir Seth, sa tingin ng iba. Pero sa akin, isa siyang walang kwentang ama. Binubuhay niya ako sa pamamagitan ng mga donasyon ng bawat taong naniniwala sa kanya. Nakikilala ako ng dahil sa taglay niyang kakayahan kaya galit na galit ako noon. Madalas kaming nagtatalo sa tuwing kinakausap niya ako at tinatanong kung kailan raw ba ako magtitino. Ang hantungan ng pagtatalo namin ay aalis ako at magmumukmok sa luma naming kamalig. Ilang metro lamang ang distansya sa aming bagong tahanan. Isang araw, may nagtungo sa bahay. Babae. May katangkaran at medyo maputla. Balot na balot ang kanyang buong katawan. Pati ang kanyang ulo. May takip na makapal na belo kaya nagtatakang pinagmasdan ko siya. Nakatambay ako noon sa labas nang tanungin niya ako kung may kakilala ba akong may pangalang Apo Karding. Tumango ako. Dahil wala namang ibang tinatawag na ganun sa baryo namin kundi ang Tatay Karding ko lang. Itinuro ko sa kanya ang munting opisina ni tatay, kung saan naroon ang aking ama na abala sa paggawa ng mga dahong dinikdik at inihahalo sa langis. Walang modong nagsalita kung bigla at sinabing may bisita siya. Kayaan niya ay patuluyin ko na lamang daw ito. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi ko magawang maging mahinahon habang kausap si tatay. Basta kapag nakikita ko siya, naiirita ako sa kanya. Naisip ko na sana siya na lamang ang umalis at hindi si nanay. Naupo ang babae sa aming kawayang upuan at hinintay ang paglabas ng aking ama. Tingin ko, hindi biro ang sadya ng babae dahil bakas sa mukha nito ang kaseryosohan at determinasyon na makausap si tatay. Nang lumabas nga ang aking ama ay nagpakilala ang babae sa pangalang Nora. Anya ay nagpunta siya kay tatay para magpagamot. Tinitigan siya ni tatay at tinanong kung ano ang sakit niya. Dito na humarap sa kanya ang babaeng yon. At walang hiyahiyang hinubad ang suot niyang damit na bumabalot sa buo niyang katawan. Ako man ay kinilabutan at nandiri habang hindi makapaniwalang nakatitig sa kanyang katawan. Alam kong walang maniniwala sa akin kung hindi nakikita ito, Sir Seth. Pero pakiramdam ko, isinumpa ang nasabing babae. Ang binti niya pataas sa mga braso, tiyan, likod at hanggang leeg ay may nagkikintabang tila ba kaliskis ng ahas. Ang buhok niya ay dahan-dahang nagiging malagkit at may humuhulma ring maliliit na kaliskis na para bang kagaya na siya ng isang malaking sawa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya pero sigurado akong ngayon ko lang nakita ang ganoong uri na sakit na dumapo sa isang tao. Si tatay man ay nahindik sa kanyang nakita at hindi nakapagsalita. Pinaupo ni tatay si Nora at kinausap. Isinalaysay naman ni Nora kung paano niya nakuha ang ganoong klaseng karamdaman. Kasama niya raw ang kanyang nobyo nang magpunta siya sa isang talon sa magubat na parte ng Negros Oriental. Masaya silang naliligo hanggang sa mapagpasyahan niyang magpahinga muna matapos makasampa sa isang kuweba sa likod lamang mismo ng talon na yon. Naagaw ang kanyang pansin nang makarinig ng ingay sa loob ng kuweba. Kaya tumayo umano itong si Nora at sinilip kung ano nga ba ang meron sa loob. Nahindik siya nang makitang may mga malalaking ahas na hindi umano ang nasa kuweba at nagliliwanag ang mga mata. Natakot siya at napaatras pero natigilan siya nang mapansing may tumilapong maliit na bagay sa kanyang paanan. Isa umano itong nagliliwanag na bolang kulay ginto. Nabigani si Nora at tinangkang damputin ang nasabing bola pero
Galit na sinugod siya ng malaking sawa, pero hindi naman siya sinaktan. Nahipnotismo lamang umano siya sa nagbabaga nitong mga mata kaya nawalan siya ng malay nun. Nagmagising siya, nasa isang ospital na raw ang dalaga. Nag-aalalang sinugod siya ng nobyo nang matagpuan siya nitong walang malay sa loob ng kuwebang yon. Sinabi niyang natakot siya sa naglalakihang sawa pero iginiit ng kanyang kasintahan na wala raw sawa sa loob nang kunin siya nito. Ni hindi alam ng lalaki ang dahilan kung bakit siya nahimatay. Makalipas lamang ang ilang araw, nabaghan na umano si Nora na magsimula siyang mangate at tubuan ng kaliskis sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Naging kasumpa-sumpa ang kanyang anyo kaya siya nagawang hiwalayan ng kanyang kasintahan at ipagpalit sa iba. Magbabayad raw si Nora ng malaking halaga, oras na mapagaling siya ni tatay. Natatandaan ko, walang ipinangako si tatay sa babae nun. Bagkos ay sinabi niyang susubukan lamang niya dahil ngayon lang naman talaga siya nakakita ng ganoong uri ng karamdaman. May ipinadala siyang langis rito. Nang bilin niya, huwag inumin. Dahil ipapahid lamang daw ito sa buong katawan. Nakita ko nang tinanggihan pa ni tatay ang malaking halagang balak sanang iwanan ni Nora sa mesa niya. Sinabi ni tatay na saka na raw siya nito bayaran kapag lubusan na itong magaling. Nung hapong yon, hindi ko alam kung bakit hindi ko nagawang suwayin si tatay nang sabihin niyang sabay na raw kaming kumain dahil namimiss na raw niya ako makasabay kahit man lamang sa hapunan. Hindi ko alam na yun na rin pala ang huling hapunan na makakasama ko si Tatay Carding, Sir Seth. Ating gabi, nang makarinig ako ng kaluskusan sa paligid. Bumangon ako at walang ingay na sumilip sa butas naming dingding. Kinabahan ako nang makitang may mga armadong lalaking nakapalibot sa bahay namin at mukhang may sadya sa amin nun. Bago pa man sila makapasok, humawi ang kortina sa aking higaan at lumantad ang mukha ni tatay. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ang sabi niya ay tumakbo na raw ako at humingi ng tulong. Siya raw ang sadya ng mga kalalakihan at ayaw niyang madamay ako. May inabot siya sa aking isang bayong na alam kong may laman nun. Napakarami ko pa sanang gustong itanong pero may tumadyak na sa aming pintuan at kaagad na hinagilap si tatay. Natakot ako nang tutukan nila kami ng baril. Pero matapang silang hinarap ni tatay nun. Sasama raw siya ng maayos sa mga ito basta wag lamang umano akong sasaktan. Hinawakan siya ng mga lalaki sa magkabilang braso kaya nanlaban ako nun. Galit na galit kong sinabi sa kanila kung saan ba nila dadalhin ang aking ama at kung ano ang kailangan nila rito. Sa halip na sagutin ang tanong ko, ginamitan nila ako ng dahas sa pamamagitan ng paghampas sa akin ng hawakan ng matataas nilang baril. Bigla akong nahilo, nawala ng malay, dahilan para bumagsak akong muli sa higaan. Matas ng araw nang magising ako. Nakaramdam ako ng kahungkagan habang pinakikiramdaman ng paligid. Napakatahimik. Gusto kong tawagin si tatay pero baka may ginagawa ito sa kanyang opisina. Sumagi sa isipan ko ang nangyari kagabi pero baka panaginip lamang yon. Tumayo ako, nagtungo sa kusina. Walang nakahandang almusal kagaya ng nakagawian ni tatay. Ni walang bakas ng baga sa aming lutuan. Tanda na nagpakulo ng mainit na tubig si tatay para sa kape. Nasaan ba kasi siya? Muli akong nagtungo sa munti naming salas at binaliwala ang dahan-dahang pag-usbong ng balisa sa aking pagkatao. Hinanap ko siya kahit saan, pero wala talaga.
Nang maisipan kong silipin siya sa opisina niya, doon na ako natigilan. Magulo ang silid at mukhang may nangyaring hindi maganda. May bakas ng ilang patak ng dugo na nagpakaba sa akin noon. Wala doon si tatay pero may dugo. Naalala ko ang nangyari noong nakaraang gabi. Hindi ito panaginip. Dito na ako kinabahan ng sobra-sobra. Nagkaroon ng bara sa lalamunan ko na kahirap lunukin nun. Pakiramdam ko, kailangan kong sisihin ang sarili ko sa pagtangay ng mga taong yun kay tatay. Nangiinang napasalampak ako ng upo sa kawayang sahig. Talaga bang iniwan na ako ng aking ama? Hindi ko na napigilan ang pamamalisbis ng masaganang luha sa mga mata ko. Galit ako kay tatay pero nagsisisi ako ngayon kung bakit wala siya sa bahay namin. Nag-aalala ako na baka kung ano ang gagawin ng mga taong yun sa kanya. Kaya kahit nanginginig ang aking mga paa sa kawalan ng lakas, ay sapilitan akong tumayo at nagtungo sa kwarto ko. Dito ko nakita ang bayong na iniabot niya sa aking kagabi. Naalala ko na, hindi nga panaginip ang nangyari. Totoong tinangay siya at mukhang may kinalaman si Nora doon. May nakatuping papel sa loob ng bayong. Isang sulat para sa akin. Sulat na ginawa ni tatay. Ayon sa kanyang liham, hindi umano normal ang karamdaman na dumapo kay Nora. May hindi sinasabi sa kanyang babae kaya nagduda siya. Para malaman kung ano yon, nagsagawa ng inaw si tatay. Isang bersyon ng pagtatawa sa aming mga Bisaya. Ginagawa ito ng mga matatandang albularyo para malaman kung ano ang tunay na nangyari sa taong sangkot na humingi sa kanya ng tulong. Nakita niya umano mula sa sinindihang perdon ang pagtatangka ni Nora na nakawi ng isang bagay na matagal nang nakatago sa kuweba. Ang mutya ng karbungko na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng mga ahas. Ito ang dahilan kung bakit nagkasakit si Nora. Dahil ang nasabing mutya ay hindi basta-basta pinagkakatiwala sa kahit na sino. Kinuha siya ng mga tauhan ni Nora sa pag-aakalang maalam siya pagdating sa mga mutya dahil nga kilala siya bilang isang magaling na antingero. Ang mutya ng karbungko ay hindi basta-basta nakukuha. Malalaking ahas ang posibleng makalaban ni Numan kapag pinagtangkaan itong kunin. Maganda umano sa treasure hunters ang mutyang ito. Kaya raw kasing ituro ng nasabing bato kung saan nakatago ang mga nakabaong ginto ng sinaunang panahon. Kaya pinag-aagawan ito ng marami. Akala daw siguro ni Nora ay ipagkakatiwala ito ng sawa sa mga taong may maitim na budi. Anya, matatagpuan ko raw ang karbungko sa kuweba na binanggit ni Nora. Dalawa ang pagpipilian ko. Mamuhay ng matiwasay na wala si tatay o sundan ang mapang binigay niya at kailangan kong mapuntahan ito dahil doon ko rin daw si tatay mahanap. Kalakip ng sulat ang isang bungkus ng pera na magagamit ko sa aking paglalakbay. Gusto kong magwala at sabihin sa kanya na pinagsisisihan ko na ang pagiging malamig ko sa kanya pero huli na wala na si tatay. Makikita ko lamang siya kapag naging porsigido akong bumiyahe. Sa huli, ginusto kong magtungo sa Negros para mahanap ang aking ama. Hindi ko na naisip na magtawag ng pulis noon. Ilan kasi sa kanila ay hindi naniniwala sa kakayahan ni tatay at pinagsasabihan akong baliw sa tuwing pinagpipilitan kong magpa-blatter sa pagkawala niya. Si nanay naman, pinuntahan ko. Pinaalam ang nangyari. Pero masasakit lamang na salita ang sinabi niya sa akin noon. Alam kong para kay tatay ang mga salitang yon pero wala itong kasing sakit para sa akin.
Wala na raw siyang amor kay tatay kaya layuan ko na raw siya. Wala siyang pakialam kung mamatay man ito dahil wala na rin namang maghanap sa kanya. Bigla akong nanliit sa sarili ko at walang imik na umalis nun. Kagayang-kagaya ni nanay ang ugali ko noong galit na galit ako kay tatay. Bigla akong naawa sa aking ama. Wala na siyang ibang kakampi kundi ako na lang. Kung pati ako ay magagalit sa kanya, saan pa siya pupunta, diba? Mas lalo akong nagsisisi sa ginawa kong pagsagot-sagot sa kanya noon. Kung sana pala, naging mabuting anak ako kay tatay at maayos na ipinaliwanag sa kanyang mas may mabubuti pang trabaho kaysa sa maging isang antingero. Baka hindi pa siya mapahamak. Bumiyaya ako papuntang Negros. Sakay ang isang bangka. Nung araw, wala pang malalaking barko na bumabiyahe kahit gaano man kalapit ang Santander sa Amlan. Bangka lang ng mangingisda ang meron nung araw kaya kailangan kong mamakyaw para makatawid sa dagat. Hindi ko kabisado ang Negros, pero itinuro ng sulat na iniwan sa akin ni tatay na may nag-iisa siyang kaibigan sa lugar na ito. At taga Tanhay City raw siya. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Florencito. Matalik na magkaibigan sina Tatay Carding at Tiyong Floren. Bata pa lamang sila ay magkatuwang na sila sa hirap at ginawa, lungkot at saya. Hinanap ko si Tiyong Floren at swerte namang natagpuan ko siya sa Pulo, Tanhay. Kagaya ni tatay, isa ding antingero si Tiyong Floren. Ang hawak niya naman ay isang agimat ng insinyas. Ito ay kapirasong tela na may lamang mga sagradong orasyon at dasal na pamprotekta sa kanya laban sa masasama. Dati umano ay ayaw ng asawa niyang si Tiyang Dining sa pagiging antingero ni Tiyong Floren. Nagiging mitsa raw ito ng buhay nila. Dahil sa taglay niyang agimat ay hindi siya biniyayaan ng anak nun. Nakunan raw kasi si Tiyang Dining nang maglilimang buwan na sa tiyan niya ang dinadalang sanggol. Gayunpaman, masaya ang mag-asawa. Naglalambingan pa nga sila at sinabing hindi na yun mahalaga. Ang importante ay nagkakaintindihan umano sila at mahal ang isa't isa. Nakahanda umano silang intindihin ang pagkukulang ng bawat isa at pupunan yon para walang sisihan sa pagsasama nila. Muli akong napahiya. Sa isang pagkakamali ni tatay, itinuring ko siyang masamang tao. Mas lalo akong nanliit kapag nakikita ang masaya at positibong pananaw sa pamilya ni Tiyong Floren. Dahil dito, naisip kong humingi ng tawad kay tatay kapag nagkita na kami. Hindi ko alam kung huli na ba para bumawi pero gusto kong malaman niyang nagsisisi ako sa aking pagiging masamang anak. Sana lang mapatawad niya ako. Ipinaalam ko kay Tiyong ang nangyari kay tatay. Bata pa lamang umano sila. Pinag-aaralan na nila ang lahat ng uri ng mga mutya at agimat, pati na anting-anting obertud. Kahit noong nagtatago sila sa ilalim ng lupa sa panahon ng Hapon, ay kinikilala nila ang bawat isa niyon at inaalam kung ano nga ba ang mga kakayahan ng mga ito. Ayon sa kanya, ang mutya ng karbungko ay hindi pwedeng mapunta sa mga sakim. Kakaiba ito sa mga mutya na kadalasan ay nasa pangangalaga nila tatay. Ito ay may hahambing sa detector ng mga panahon ngayon. Dahil nagliliwanag ito kapag napapatapat sa lugar kung saan pinaniniwalaang may nakabaong mga ginto. Nangako si Tiyong na tutulungan ako sa misyon kung makuha ang aking ama. Lalabanan umano namin ang mga armadong lalaking yan. Tinanong ako ni Tiyong kung anong mutya ang hawak ko. Sinabi ko sa kanya na meron akong mutya ng pangil ng kidlat. Umiling ito. Sinabing hindi ito sapat para maihanda ko ang aking sarili sa pagsugod sa kinaroroonan ni Nora.
kailangan ko ng mas mahigit pa doon. Kung matapang umano ako, kailangang may kunin ako. Sa isang dalampasigan, gabi-gabi raw may nagpapakitang puting kabaong. Nakalutang ito at nakabukas pero wala umanong patay na katawan sa loob nun. Kabisado ni Tiyong kung paano lumapit sa kabaong at tinuruan niya ako. Ang kabaong ay nakakatakot nga naman talaga sa mga inosenteng tao pero habulin ito ng mga antingero. Kailangan ko lamang umanong maging matapang sa paglapit dito. Isang gabi, matapang nga akong naglakad sa dalampasigan. Tinansya kong dadaan sa aking harapan ang isang kulay puting kabaong na nakaawang. Wala akong pagdadalawang isip na gumapang doon. Saka sinakyan ito, Sir Seth. Nakita kong tama nga si Tiyong Floren. Ang laman ng kabaong ay 3 bagay na aking pagpipilian. Isang krusipiyo na nagkatalikod, isang itim na bato, at isang libreto. Walang pagdadalawang isip na dinampot ko ang libreta. Nang iaalis ko ng aking kamay, laking gulat ko nang makitang may maputlang mga kamay ang nagpipigil sa aking makuha ng tuluyan ang libretang yon. Kaya malakas akong nagsalita sa buong tinig ng, "Nagpakita ka sa akin, kaya sinakmal kita. Hayaan mong mapasa akin ng libreto at hindi ka naguguluhin pa." Saka hinablot ang aking kamay at napasalampak ako ng upo sa buhanginan. Nang muli akong tumingala, nagulat ako nang wala na roon ang kabaong. Ni walang bakas na may sinakyan akong kabaong pero hawak-hawak ko na ang kinuha ko doon na may kakapalan pero napakaliit na libro. Sumasal kaagad ang kaba sa aking dibdib habang dinadama ang mga pahina nito. Totoo ngang nahahawakan ko ito. Hihingi na lamang po ako ng pasensya kung hindi ko na ilalahad pa ang kung anumang nakasulat sa loob ng libreta. Pero inutusan ako ni Tiyong na basahin ito na pabaliktad. Nang matapos ko nga itong basahin hanggang sa huling pahina, inanunsyo niyang handa na raw ako. Kaagad kaming bumiyahe papunta sa Baay City at paakyat pa ng bukid. Hindi naging madali ang aming paglalakbay. Naglalakad lang kami kaya inabot kami ng ilang araw sa daan. Marami ang natatakot sa biglaan naming pagdating at inakala ng mga residente sa isang baryo na kasama kami ng mga armadong lalaking umakyat sa bukid para magkalkal ng ginto. Umiling ako at sinabi sa kanilang hindi naman kami masasamang tao. Nagpunta lamang ako sa lugar na yon para hanapin ang tatay ko. Naging mabuti naman ang mga taong napagtanungan namin ni Tiyong at itinuro sa amin ang eksaktong lugar ng nag-iisang talon sa kagubatang iyon. Kaagad kong tinungo ang talon. Hinanap si tatay. Nagulat pa ako dahil may mga bakas ng dugo sa lugar na labis kong ikinabaghan. Huwag naman sana itong manggaling kay tatay, di ba? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Tahimik ang paligid. Mukhang wala pang tao kaya sabi ni Tiyong, subukan naming maghanap-hanap sa paligid at baka may pinagtataguan ang mga armadong lalaking yon. Sanay na pala sa ganitong gawain si Tiyong dahil dati siyang girilya nung unang panahon. Naglibot-libot nga kami at naisip na maghiwalay ng landas at nang mapadpad ako sa mas masukal pang kagubatan. Hindi ko alam kung ano ba ang pumasok sa isipan ko noon at sumuong ako sa isang katamtaman sa laking butas at pumasok sa loob. Namangha ako nang makitang malawak ang espasyo ng tila kuwebang pinasukan ko. Bago pa man ako nakahakbang, naistatwa na ako sa kinatatayuan.
Sa harapan ko, naroon ang dalawang napakalaking sawa. Ganun na ganun ang laki ng mga yon. Nakakagulat tingnan na may pinaglalaruan silang gintong bola na pinagpapasapasahan nilang dalawa. Nanggaling ito sa bibig ng isa sa mga sawa at iniitsa niya ito sa kasamang sawa na sinasalo naman kaagad nito. Sa tuwing tumitilapon ang bilog na bolang ginto, ay hindi ko maiwasang mapanganga dahil nagliliwanag ito. Sumikdo ang dibdib ko sa takot nang mapansin nila ang presensya ko. Nahinto sila sa paglalaro at humuni na naging dahilan ng aking pangingilabot. Gumapang ang isa sa mga sawa at inilabas ang hati niyang dila na tila sinisindak ako noon. Sa halip na pansinin siya, sinikap kong huwag gumalaw kahit halos nais nang lumipad ng kaluluwa ko sa takot. Buong akala ko nga, katapusan ko na yon, Sir Seth. Siyempre, sino ba naman ang mabubuhay kapag nilapitan ng pagkalaki-laking ahas na kayang lamunin ng isang tao sa isang iglap lang, di ba? Tuyong-tuyo ang lalamunan ko nang gumapang palayo ang isa nun. At lumapit naman yung sawa na may subo sa gintong bola. Saglit niya akong tinitigan at gamit ang dila niya, initsa niya sa aking harapan ang bola na wala sa wisyong sinaluko naman. Mas lalo itong lumiwanag na ikinaatras ng sawa. Saka umalis na iniwan ako. Tagaktak ang pawis ko sa labis na tensyon. Akala ko lalamunin na nila ako noon. Pero biglang nawala ang dalawang sawa at naglaho din ang liwanag ng bola. Ibinulsa ko ito at muling lumabas ng kuweba noon. Bumalik ako sa talon kung saan nakikita ko ng mga armadong lalaki na tila ba may hinuhukay sa gilid ng malaking bato. Mukhang naghahanap sila ng kayamanan. Pero dahil napansin nila ako ay huminto sila sa ginagawa. Alam kong mahirap paniwalaan, pero hinimas ko ang libreta ko at mabilis na tumakbo nun. Nakapagtatakang ang kanilang mga bala ay lumilihis ng daan na para bang iniiwasan pa ako. Sumisigaw ako ng banyagang salita mula sa loob ng libreta at nagulat ako nang makitang kanya-kanya sa pagluhod ang mga armadong lalaking yon na nagdudugo ang mga bibig samantalang tumitirik lamang ang mga mata ng iba. Para silang nalason sa hindi ko malamang dahilan. Dali-dali akong pumasok sa kuwebang nasa loob ng talon at napadda nang makita si tatay. Puro pasa, sugat at kalbot sa mukha. Nakagapos at namamayat na. Naiiyak ako na nilapitan ko siya at sinabi sa kanya ang unang bagay na ipinangako kong sabihin sa oras na magkita kami. Maigpit ko siyang niyakap. Nagulat ako at kinurot ang puso ko, Sir Seth. Umiyak si tatay pero hindi niya magawang bumigas ng salita noon. Gayun na lang ang aking pagkahagulgol nang matuklasang pinutulan siya ng dila. Mukhang pinahirapan siya ng husto para makuha ang karbong ko pero hindi sila nagtagumpay. Inilabas ko ang ipinagkatiwala sa akin ng mga sawa at namilog ang mga mata ni tatay sa tuwa. Sa pamamagitan ng pagsenyas ay naiparating niya sa akin na hindi na raw kami maghihirap pa at pwede na siyang tumigil sa pag-aalbularyo. Natigilan ako nang makarinig ng tila pagkalabit ng gatilyo ng isang baril at nakita ang sakim na mukha ni Nora habang sinasabing ibigay ko raw sa kanya ang gintong bolang mutya ng mga ahas. Walang babalang ipinutok niya ito na mabilis namang iniharang ni tatay ang kanyang katawan. Mabilis siyang natamaan sa likod kaya ganun na lamang ang aking pagkasindak. Nang sumigaw ako, sa maniwala man kayo o sa hindi, biglang lumabas ang sawa na nagbigay sa akin ng gintong bola. Galit na sinugod niya si Nora na hindi na nakagalaw pa ng lamunin nito ng buhay.
Matapos malunok ng dambuhalang sawa si Nora, umalis na ang sawa at nagtago sa kailaliman ng butas at hindi na muling lumabas pa. Hindi na namin nagawa pang paabutin sa paggamutan si Tatay Sir Seth. Pumanaw siya habang hawak ko ang kanyang kamay at sa kabila ng labis kong paghihinagpis. Hindi ko akalaing ganito pala kasakit ang pagkawala ng isang taong kahit kailan ay hindi ko man lamang pinahalagahan. Nang ililibing na siya, nakapagdesisyon na ako. Ipinabaon ko sa kanyang labi ang gintong bola para hindi na pagkainteresan pa ng iba. Tunay na nakapagbibigay ng yaman ang nasabing mutya pero kinuha naman ito ang buhay ng aking ama. Hindi na ako umuwi pa ng Cebu at nagpasyang dito na lamang sa Negros manirahan. Marami akong naging karanasan tungkol sa mga engkanto at aswang. Pero saka ko na po isasalaysay sa susunod kong pagpapadala sa inyo ng kwento. Ang tanging natira sa akin ay ang libreto na maayos kong pinangangalagaan. Hindi naman kasi lahat ng mutya o anting-anting pwede nating angkinin. Dahil hindi ito nakukuha ng libre. Mula ito sa mga elemento o engkanto na nais lang patikim sa atin ang kanilang kapangyarihan kapalit ang buhay ng ating mga mahal na kamag-anak. Ngayong matanda na ako, kahit papano ay masaya ako. Hindi man kami nagkaroon ng masayang pagsasama ng aking ama. Alam kong matutupad dito kapag sinundo na niya ako sa kabilang buhay. Higit sa lahat, hindi ko ikakahiya ang pagiging antingero sa puso at kaluluwa.